May sikreto ang mga babae na hindi nila laging binabanggit pero kitang-kita sa kilos nila. Parang apoy na kahit pilit nilang takpan, umaalpas pa rin sa liwanag. Minsan, nasa paraan ng pagtawa. Minsan, nasa galaw ng kamay. Minsan, nasa mga mata na biglang nagiging tapat kahit saglit lang. At kung hindi mo ito mapapansin, baka dumaan na ang pagkakataon na hindi mo na may babalik. Hindi lahat ng lalaki marunong magbasa ng ganitong mga senyales. Marami ang nalilito, naguguluhan at nauuwi sa maling akala. Pero bro, kapag natutunan mong kilalanin ang 7 lihim na kilos na ito, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa mga babae. Hindi ka na mahuhuli sa laro dahil alam mo na ang totoo kahit hindi nila sabihin ng direkta. At tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging gwapo o mayaman. Ito ay tungkol sa pagiging observant at disiplinado. Mga katangian ng stoic na lalaki. Dahil matapos ang video na ito, mas malinaw na sa iyo kung alin ang friendly lang at alin ang may halong pagtingin na hindi nila kayang ikubli. Kung gusto mong mas matutunan ng psychology ng attraction at stoicism, huwag kalimutang mag-subscribe. Panglima sa mga lihim na kilos, ang pagiging curious niya sa mga maliliit na bagay. Mapapansin mo kapag gusto ka ng babae, bigla siyang interesado sa mga detalye na hindi naman napapansin ng iba. Tatanungin ka niya kung saan mo binili ang simpleng bracelet na suot mo, kung anong klaseng kape ang madalas mong iniinom, o kung bakit ka laging huling lumalabas sa opisina. Sa surface, parang casual lang ang tanong, pero ang totoo, gusto ka lang talaga niyang makilala ng mas malalim. Ang curiosity ay hindi pwedeng pekein. Kapag wala siyang pakialam, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa mga maliliit na bagay tungkol sa iyo. Pang-6 na kilos. Nagiging protective siya sa presence mo. Minsan, hindi halata, pero mapapansin mo na kapag may ibang babae na lumalapit sa iyo, biglang nagbabago ang energy niya. Pwede siyang magbiro na medyo may halong asar, o minsan magiging tahimik lang siya, pero ramdam mong may kakaiba. Ang babae na walang interes, hindi ito mapapansin. Pero ang babae na may gusto, kahit hindi niya sabihin, ayaw niyang mawala ang koneksyon niya sa'yo. At ito bro, ay senyales na kahit hindi niya aminin, pinapahalagahan ka niya. Pang-7 at huling kilos, naghahanap siya ng paraan para manatiling connected. Hindi ito laging obvious. Minsan, simpleng chat lang na walang laman. Uy, kumusta? Minsan, simpleng react lang sa story mo. O minsan, magpapadala siya ng joke na alam niyang ikaw lang ang makakarelate. Ang punto, siya mismo ang nag-i-initiate ng contact, kahit maliit, dahil kapag gusto ka ng babae, ayaw niyang hindi ka isipin. At kahit hindi direktang sabihin, ang mga kilos na ito ay sumisigaw ng isang katotohanan, may pagtingin siya sa iyo. Kung gusto mong mas matutunan ng mga sikreto ng stoicism at psychology ng attraction, siguraduhin na nakasubscribe ka. Ngayon bro, baka iniisip mo, kuya, paano kung nahihirapan akong magbasa ng mga senyalis na ito? Paano kung mali ang interpretasyon ko? Dito pumapasok ang disiplina ng stoicism. Ang stoic na lalaki ay hindi padalos-dalos. Hindi siya agad tumatalon sa konklusyon. Marami kasing lalaki ang konting tawa lang ng babae, iniisip agad na may gusto na siya. Ang problema, kapag mali ang basa, sila rin ang nasasaktan. Pero ang stoic, marunong maghintay ng consistency, hindi lang isang kilos, hindi lang isang lingon, kundi pattern. Kasi bro, ang attraction kapag totoo, hindi kayang itago. Paulit-ulit itong lalabas sa kilos kahit hindi niya planuhin. Ang mga lihim na sinyalis na ito ay parang footprint. Kapag isa lang baka aksidente, pero kapag marami at consistent, ibig sabihin may direksyon. At dito dapat pumasok ang composure mo bilang lalaki. Hindi ka dapat agad-agad magse-celebrate, pero hindi mo rin dapat baliwalain. Sa halip, maging observant ka at hayaan mong maging natural ang daloy ng koneksyon. Naalala ko ang isang babae na nakilala ko dati. Hindi siya expressive sa salita, pero grabe kung magbigay ng clue sa kilos. Lagi siyang biglang nasa tabi ko. Lagi siyang may tanong, at kahit simpleng biro ko lang, parang pinakamalaking punchline sa kanya.
Hindi niya sinabi ng direkta, pero kahit sinong marunong tumingin, makikita ang totoo. Ang tanong, bro, kaya mo bang makita ang mga kilos na ito o lagi kang nalilito? At tandaan, hindi ito para gawin kang mayabang. Hindi mo ito gagamitin para ipagyabang sa iba na gusto niya ako. Hindi ganun ang stoic na lalaki. Ang stoic ay marunong mag-appreciate ng senyales, pero hindi nawawala ang respeto. Dahil sa huli, ang babae ay tao rin. May hiya, may takot, at may sariling proseso. Kapag nakita mong may ganitong senyales, hindi ibig sabihin ay dapat mong pagmamadaliin. Sa halip, unti-unti mong ipakita na marunong kang maging matatag at marunong kang maghintay. At dito natin tatapusin ang ikalawang bahagi. Sa susunod, dadalhin ko ito sa mas malalim na level. Ipapakita ko sa iyo kung paano mo pwedeng gamitin ang kaalaman na ito, hindi lang para makita kung gusto ka niya, kundi para buuin mo ang sarili mong kalidad na lalaki. Kasi tandaan mo bro, kahit makita mo lahat ng senyales na ito, kung wala kang disiplina at respeto sa sarili, mawawala rin ang atraksyon. Ngayon, malino na sa iyo ang 7 lihim na kilos na hindi kayang itago ng babae kapag may gusto siya. Pero dito pumapasok ang mas mahalagang tanong. Ano ang gagawin mo kapag nakita mo ang mga senyales na ito? Kasi bro, maraming lalaki ang nakakapansin ng clues, pero mali ang reaksyon. At dahil doon, nawawala ang respeto, nawawala ang atraksyon, at minsan nasisira pa ang koneksyon na pwedeng naging totoo. Una sa lahat, huwag kang maging arugante. Bro, ito ang unang pagkakamali ng karamihan. Konting senyales lang, biglang nagiging mayabang. Gusto niya ako ang panalo. Pero instead na lumapit ang babae, mas lalong lumalayo. Bakit? Dahil walang mas nakakabawas ng attraction kaysa sa lalaki na walang humility. Tandaan, hindi porket may senyales, hawak mo na siya. Hindi ganun ang laro. Ikalawa, huwag kang maging desperado. Kapag nakita mong consistent ang kilos niya, huwag kang agad-agad magmadali. Ang lalaki na agad tumatakbo para mag-confess, minsan natatakot ang babae. Tandaan mo, kaya nga lihim ang kilos niya kasi hindi pa siya handa sa diretsahang pag-amin. Kung ikaw, biglang nagmadali, baka hindi pa rin siya ready. Ang mas wise na approach ay hayaan mong maging natural ang daloy ng koneksyon. Ikatlo, gamitin mo ang kaalaman na ito para maging mas grounded. Ang ibig sabihin, hindi ka na manghuhula. Hindi mo na kailangan mag-overthink kung gusto ka ba niya o hindi. Nakikita mo ang senyales, oo, pero imbes na gawing sentro ng mundo mo, ginagamit mo ito bilang dagdag kumpiyansa. Ang stoic na alake ay marunong tumanggap ng signal, pero hindi siya nagiging alipin nito. Alam niyang kahit may attraction, buo pa rin siya kahit mawala iyon. May tropa ako na dati sobrang reactive. Sabi niya, "Kuya, nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Ibig sabihin ba gusto niya ako?" Sagot ko, "Pre, baka oo, baka hindi. Pero hindi iyon ang point. Ang point, anong gagawin mo ngayon?" Dahil sa huli, kahit makuha mo ang lahat ng senyales, kung hindi mo kayang maging consistent na lalaki, mawawala rin ang lahat. Ang senyales ay invitation lang. Ang tanong, may kalidad ka ba para panindigan iyon? At dito papasok ang stoicism. Ang stoic ay hindi basta nagpapadala sa emosyon. Hindi niya sinasayang ang oras sa pag-overthink. Ang stoic na lalaki, kapag nakita ang senyales, kalmado siyang kumikilos. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya nag-iilusyon. Sa halip, pinapanatili niyang buo ang sarili niya. Kaya nga kahit tama siya o mali sa basa, hindi siya natitinag. Kung gusto mong mas matutunan ang psychology ng attraction at stoicism, siguraduhin mong nakasubscribe ka. Bro, isipin mo ito. Lahat ng senyales na ito ay parang apoy. Kapag nakita mong may sindi, hindi ibig sabihin ay nagliliyab agad. Minsan maliit lang ang apoy at ikaw ang may choice kung papalakasin mo o hahayaan mong mamatay. Kung ikaw ay may disiplina, kaya mong panatilihing steady ang apoy hanggang maging malinaw. Pero kung wala kang kontrol, baka masunog ka mismo sa ilusyon.
Kaya huwag mong gawing end goal ang senyales. Ang senyales ay simula lang. Ang totoong talong ay, kaya mo bang maging lalaki na kahit mawala ang mga senyales, buo ka pa rin? Dahil sa huli, ang babae ay hindi lang naaakit sa kilos na pinapakita mo. Naaakit sila sa kung sino ka kapag walang nakakakita. Kapag consistent ka, kapag may direksyon ka, kapag marunong kang magkontrol ng emosyon, iyon ang hindi nila kayang bahaliwalain. At dito ko gustong ipaalala ang isa sa mga prinsipyo ni Seneca. He who is brave is free. Ang ibig sabihin, ang tapang ay hindi lang tungkol sa pakikipaglaban, kundi sa kakayahang tanggapin ang totoo. Kapag kaya mong tanggapin na minsan, mali ang basa mo pero patuloy ka pa rin sa sariling landas, iyon ang tunay na kalayaan. Sa susunod na bahagi, bibigyan kita ng final na hamon. Isasara natin ang usapan sa pamamagitan ng wisdom ng Stoicism at ipapakita ko kung paano ang mga lihit na kilos na ito ay hindi lang tungkol sa attraction, kundi tungkol sa paghuhubog ng sarili mong pagkatao bilang lalaki na may respeto at presensya. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin, handa ka talagang intindihin, hindi lang ang mga senyales ng attraction, kundi ang mas malalim na laro na nangyayari pagitan ng babae at lalaki. Kasi oo, nakakatawa at nakakakilig malaman na may gusto sa'yo ang isang babae. Pero higit pa roon bro, ang tunay na hamon ay paano ka magiging lalaking karapat-dapat sa ganitong atensyon. Ang 7 lihit na kilos na ito ay parang bintana. Binubuksan ka sa mundo ng damdamin ng babae pero hindi ito garantihan ng isang relasyon at lalo na hindi ito lisensya para maging kampante. Tandaan, ang attraction ay parang hangin, dumarating, umaalis, pero ang kalidad ng pagkatao mo bilang lalaki, iyon ang mananatili. Kaya kung nakita mo na ang mga senyales, gamitin mo ito hindi para ipagyabang, kundi para i-reflect ang sarili. Tanungin mo ang sarili mo, kung may gusto nga siya sa akin, handa ba akong panindigan iyon? May direksyon ba ako? May disiplina ba ako? Kaya ko bang kontrolin ang aking sariling emosyon kapag dumating ang oras ng pagsubok? Dahil kung oo ang sagot mo, mas malaki ang tsansa na ang attraction na iyon ay mauwi sa respeto at koneksyon. Kung gusto mong patuloy na matutunan ang mga sikreto ng Stoicism at psychology ng attraction, siguraduhin mong nakasubscribe ka. At kung seryoso ka, i-comment mo sa baba ang linyang ito. Ako ang lalaking may direksyon. Sabihin mo rin ilang taon ka na at kung nakapunta ka na sa Siargao. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang hindi lang basta nakikinig, kundi talagang committed sa pagbabagong magsisimula ngayon. At bro, tandaan mo, hindi lahat ng senyales ay makikita mo agad. Minsan subtle, minsan obvious. Pero ang mahalaga, hindi ka nagiging bulag. Hindi ka natulad ng ibang lalaki na laging clueless, laging umaasa lang sa swerte. Dahil alam mo na ang mga kilos na ito, mas nakikita mo na kung sino ang may interes at sino ang wala. Pero higit sa lahat, tandaan mo rin isang bagay. Hindi ang babae ang sukatan ng halaga mo. Oo, masarap maramdaman na gusto ka nila, pero mas masarap ang pakiramdam kapag alam mong buo ka kahit walang senyales. Dahil sa huli, ang stoic na lalaki ay hindi nabubuo ng tingin ng babae, kundi ng tibay ng kanyang loob. Sabi nga ni Epictetus, no man is free who is not master of himself. Kapag marunong kang maging master ng sarili mo, kapag kaya mong kontrolin ang reaksyon mo, kapag alam mo na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa iba, doon nagsisimula ang tunay na freedom. At doon bro, hindi lang attraction ang makukuha mo ang respeto, hindi lang sa babae, kundi sa buong mundo. Kaya ngayon, bitawan na natin ang duda. Alamin ang mga senyales, oo, pero higit sa lahat, palakasin ang sarili. Dahil kapag ginawa mo iyon, hindi mo na kailangan habulin ang mga clue. Kusang lalapit sa iyo ang mga tao at kusang lalabas ang aura na kahit anong pilit nilang itago, hindi nila kayang baliwalain. At dito nagtatapos ang usapan natin. Tandaan, maging kalmado, maging disiplinado, at higit sa lahat, maging stoic na lalaki. Dahil ikaw, bro, ikaw ang lalaking hindi lang nila gusto. Ikaw ang lalaking hindi nila kayang kalimutan.